Get over here! 俺は地獄からお前を殺す。Flawless victory. Noong 1617 sa Japan, namumuhay ng payapa si Hanzo kasama ang kanyang clan. Isang araw, habang si Hanzo ay nasa balon, biglang sumalakay si Bihan sa kanilang bahay at pinaslang ang mga miyembro ng clan. Agad na itinago ng asawa ni Hanzo ang kanilang sanggol sa ilalim ng sahig at nagtangkang tumakas kasama ang anak, ngunit hinarang sila ni Bihan. Tumanggi silang sabihin kung nasaan si Hanzo, kaya ginamit ni Bihan ang kanyang kapangyarihan upang maglabas ng matulis na yelo sa kanyang kamay. Sa mga sandaling iyon, narinig ni Hanzo ang sigaw ng kanyang asawa kaya siya'y mabilis na tumakbo pabalik. Sa kasamaang palad, huli na siyang dumating, patay na ang kanyang asawa at anak, at nabalot ng yelo ang kanilang mga katawan. Biglang may lumabas na mga kalaban mula sa mga palumpong. Hinugot ni Hanzo ang kanyang espada at nakipaglaban, ipinapakita ang kanyang kahusayan habang isa-isang pinapatay ang mga ito. Maya-maya, mas marami pang mga asasin ang sumulpot. Kaya't gumamit si Hanzo ng kunay na tinali niya sa lubid, at patuloy na walang awang pinatay ang kanyang mga kaaway. Pagkaraan, nagkaharap sila ni Bihan sa matinding laban. Pag-alis ni Bihan, nagising si Hanzo nang marinig ang iyak ng sanggol. Pilit siyang gumapang pabalik sa bahay ngunit tuluyan siyang bumagsak at namatay. Pagkaraan, biglang lumitaw si Raiden at kinuha ang sanggol. Sa mundong ito, mayroong 6 na magkaibang realm at ang mga tao ay naninirahan sa Earth Realm. Ang mga realm na ito ay nakatakdang maglalaban-laban sa Mortal Kombat Tournament at kung hindi mananalo ang Earth Realm, sasakupin ito ng Outworld Realm. Ayon sa isang sinaunang propesiya, ang lahi ni Hanzo ang siyang magtitipon ng mga champion upang sa wakas ay makamit ang tagumpay. Sa kasalukuyan, si Cole ay nakipagsapalaran sa loob ng cage para sa isa na namang laban sa MMA. Sa masiglang mga manunood, pinagmamasdan siya ni Jax ng may interes. Maganda ang ipinakita ni Cole at kapansin-pansin ang kanyang galing, ngunit nahuli siya ng kalaban sa isang chokehold at natalo. Maya-maya sa banyo, naghuhugas si Cole nang bigla siyang magkaroon ng kakaibang bisyon. Inisip niyang epekto lang ito ng kanyang mga sugat at hinanap ang anak niyang si Emily. Sa mga sandaling iyon, nilapitan sila ni Jax na napansin ang markang dragon sa dibdib ni Cole. Sinabi ni Cole na isa lang itong kakaibang birthmark. Samantala, sa Outworld, si Bihan ay naging si Sub-Zero. Ang kanyang panginoong si Shang Tsung ay nag-aalala tungkol sa propesiya, kaya iniutos niya kay Sub-Zero na pumunta sa Earth Realm at patayin ang mga champion nito bago pa magsimula ang tournament. Kinagabihan, kumain sa labas si Cole kasama ang kanyang anak na si Emily at ang asawa niyang si Allison, habang lihim silang pinagmamasdan ni Jax. Biglang bumagsak ang niebe kahit tag-init. Nagsimulang magyelo ang mga mesa at bintana habang lumitaw si Sub-Zero sa gitna ng kalsada. Habang patuloy sa pag-atake si Sub-Zero, kinuha ni Jax ang pamilya sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis. Habang naglalakbay, ipinakita ni Jax kay Cole na mayroon din siyang kaparehong marka sa katawan at ipinaliwanag na hindi iyon basta birthmark kundi tanda na siya'y napili upang lumaban bilang isang champion. Pagliko ng sasakyan sa kanto, nadatnan nila si Sub-Zero na pinagyelo ang kalsada. Agad na kinuha ni Jax ang kanyang armas mula sa trunk at inutusan si Cole na umalis kasama ang kanyang pamilya, sabay bigay ng isang address kung saan nila makikita ang isang nagngangalang Sonya. Nang magtago si Sub-Zero sa loob ng isang gusali, sinundan siya ni Jax at nadatnan ang mga pader at hagdan na nababalutan ng yelo. Sa ikalawang palapag, biglang sumalakay si Sub-Zero mula sa likuran. Sa Outworld, iniulat ni Maline kay Shang Tsung na napatay na ni Sub-Zero ang isang champion, ngunit nakatakas ang isa pa. Inutusan siya ni Shang Tsung na magpadala pa ng mga assassins, ibinunyag na siya ay nanalo sa huling 9 na paligsahan sa pamamagitan ng pandaraya. Samantala, iniwan ni Cole ang kanyang pamilya sa bahay bago pumunta sa address na ibinigay ni Jax. Pagdating niya sa junkyard, inatake siya ni Sonya at mabilis siyang natalo.
Nabanggit niya si Jax at hiniling ni Sonya na ipakita ang kanyang marka bilang patunay ng kanyang kwento. Pumasok sila sa bahay at nakita ni Cole ang ilang larawan na nagpapatunay na sina Sonya at Jax ay bahagi ng Special Forces. Ipinakita ni Sonya ang isang silid na puno ng pananaliksik at ibinahagi na una niyang nakita ang Dragon Mark 7 taon na ang nakalipas sa Brazil. Naging target nila ito noon at nagtataglay ito ng kakaibang kapangyarihan, ngunit nang matalo ito ni Jax, lumipat ang marka sa kanyang katawan. Ipinapakita ng kanyang pananaliksik na may isang sekretong maalamat na paligsahan at ang Dragon Mark ang pumipili ng mga champion na lalaban para sa Earth. Kailangan nila ng mas maraming mandirigma dahil karamihan sa mga champion ng Earth ay napatay na. Nang tumingin si Cole sa larawan ni Hanzo, muling lumitaw ang kakaibang bisyon. Sa sandaling iyon, may nagsalita mula sa anino, kaya binuksan ni Cole ang ilaw at nadiskubre na may bihag si Sonya na nagngangalang Kano. Isa siyang mersenaryo na nakakuha ng marka matapos niyang patayin ng isang champion. Patuloy na gumagawa ng bastos na komento si Kano kay Sonya kaya sinuntok siya nito para patahimikin. Biglang namatay ang kuryente at nadiskubre ni Sonya ang butas sa kisame na dulot ng asido. May isang di nakikitang nilalang na nagsimulang gumalaw sa loob ng silid, pinabagsak ang mga gamit bago atakihin si Cole. Napansin ni Kano na nilulusaw ng asido ang bakal, kaya pinatuluan niya ang kanyang posas ng asido upang makawala. Sumali siya sa laban gamit ang kutsilyo at isang flare na kanyang sinindihan bago itarak sa katawan ni Reptile. Nagpaikot-ikot ang nilalang at di sinasadyang nakapagsimula ng sunog bago muling magpakita. Ibinunyag ni Kano na alam niya ang lokasyon ng templo kung saan nagsasanay ang mga champion bago ang paligsahan, ngunit tumangging sabihin ito. Nakumbinsi siya ni Sonya na dalhin sila doon kapalit ng $3 milyong, ngunit inamin niya kay Cole na wala talaga siyang pera. Kinabukasan, isang kaibigan ni Kano ang naghatid sa kanila papunta sa templo. Sa biyahe, patuloy na nanaginip si Cole tungkol sa kakaibang mga bisyon. Pagdating nila sa disyerto, tumalon sila mula sa eroplano gamit ang mga parachute. Kinailangan nilang maglakad sa malawak na disyerto. Patuloy na nag-asal bastos si Kano at inakusahan si Sonya na naiinggit dahil may marka siya samantalang wala ito. Nauwi sa away ang pagtatalo at pinatunayan ni Sonya na hindi niya kailangan ng marka upang talunin si Kano sa loob lamang ng ilang segundo. Gusto ni Kano na patayin na siya nito ngunit tumanggi si Sonya. Matapos ang mahabang paglalakad, nakasalubong nila si Liu Kang na agad nagpakawala ng apoy kay Kano nang insultuhin siya nito. Ipinakilala ni Liu Kang ang sarili bilang isa sa mga champion at pumayag na dalhin sila sa templo. Naglakad pa sila ng ilang milya at natagpuan ang mga tagong lagusan sa kabundukan. Ipinaliwanag ni Liu Kang na dati itong banal na templo habang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang buksan ang isang lihim na pinto. Sa susunod na silid, nakita nila ang mga pinta ng mga nakaraang paligsahan na nakasabit sa mga dingding na nagpapaalala kay Cole ng kanyang mga bisyon. Nakakita si Sonya ng ilang monghe na pumapasok sa isang silid sa likod at sinundan sila hanggang sa matuklasan niyang naroon si Jax na walang malay. Ipinaliwanag ni Liu Kang na nagyelo ang kanyang mga sugat at kayang gamutin ito ng mga monghe, ngunit kakailanganin ng mahabang oras. Pagkatapos, ipinakilala ni Liu Kang ang tatlo kay Lord Raiden na inakalang hindi pa sila handang lumaban. Nang nagreklamo si Kano, tinamaan siya ni Raiden ng kidlat. Ipinaliwanag ni Raiden na 9 beses nang nanalo ang Outworld ng sunod-sunod at isang panalo na lang ang kailangan nila upang tuluyang mapasakamay ang Earth. Isang malamig na hangin ang biglang nagpatay sa apoy ni Liu Kang at natuklasan niyang nakapasok na si Sub-Zero sa templo. Kasama ring dumating sina Shang Tsung at Melina upang tulungan si Sub-Zero. Ngunit agad na lumitaw si Raiden sa harap nila at hinarang sila gamit ang kanyang kapangyarihang kidlat. Lumitaw ang isang energy field na pumilit sa mga kalaban na umalis. Pagkatapos, dinala sina Cole at Kano sa isang arena kung saan maaari nilang gisingin ang kanilang mga kapangyarihan, ngunit hindi pinayagan si Sonya dahil wala siyang marka. Pumunta siya upang tingnan si Jax, na sa wakas ay nagising at nadiskubreng nabigyan siya ng mga mekanikal na braso. Sa arena, nagsanay si Cole laban kay Kung Lao at nakipagsabayan siya ng mas maayos kaysa sa inaasahan. Sunod na lumaban si Kano laban kay Liu Kang, ngunit natalo siya sa loob lamang ng ilang segundo. Habang ginagamot ni Liu Kang ang sugat ni Cole gamit ang apoy, ikinwento niya kung paano siya natagpuan ni Raiden at natuklasan ang kanyang kapangyarihan.
Pinayuhan niya si Cole na alamin kung ano ang nagtutulak sa kanya upang lumaban. Maghapon na nagsanay si Cole ngunit paulit-ulit siyang natatalo. Si Jax naman ay nagsanay gamit ang kanyang bagong mga braso, ngunit nadarama niyang mahina ang mga ito. Sa hapunan, patuloy ang pambabastos ni Kano sa lahat, kaya't nawalan ng pasensya sina Kung Lao at Liu Kang. Tinawag nila siyang masyadong agresibo para sa isang walang silbing mandirigma. Galit na nagwala si Kano at nagsimulang magningning ang kanyang mata. Lumitaw na ang kapangyarihan ni Kano ay isang laser eye. Kinabukasan, nagsanay si Cole laban kay Kano, na tuwang-tuwang bugbugin siya ng paulit-ulit. Pinaparanas ito ni Liu Kang kay Cole ng paulit-ulit, umaasang magigising ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng sakit. Sa kasamaang palad, walang nangyari. Kalaunan, tinanong ni Cole si Raiden tungkol sa kanyang marka dahil taglay na niya ito mula nang siya ay ipanganak at hindi dahil sa pagkatalo ng iba. Napagtanto ni Raiden na si Cole ay inapo ni Hanzo at ipinaliwanag ang ginawa ni Sub-Zero sa kanilang angkan. Nang mamatay si Hanzo, napunta siya sa Netherrealm, kung saan walang tigil siyang naghahanap ng paghihiganti sa impyerno. Nagpatuloy ang kanyang lahi ng sagipin at alagaan ni Raiden ang anak na babae ni Hanzo. Ngunit naisip ni Raiden na hindi pa sapat ang lakas ni Cole para sa paparating na tournament kaya binuksan niya ang isang portal upang ibalik siya sa kanyang pamilya. Samantala, nagtipon si Shang Tsung ng mas maraming mandirigma at iniutos na humanap ng paraan upang sirain ang barrier na nilagay ni Raiden. May galit si Kabal kay Kano dahil sa kanilang nakaraang laban, kaya't gumawa siya ng plano. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw si Kabal sa labas ng barrier at tinukso si Kano gamit ang mga insulto, ngunit inalok din siya ng malaking halaga ng pera upang lumipat ng panig. Pagkatapos, ginamit ni Kano ang kanyang laser upang sirain ang aparatong nagpapagana ng energy shield. Nagsanhi ito ng malakas na pagsabog na nagpabagsak sa kanya, ngunit nawasak din ang barrier. Pumasok ang maitim na usok sa templo nang dumating si Shang Tsung at ang kanyang koponan. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang panig. Hinarap ni Jack si Reiko, ngunit madaling natalo siya gamit ang maso at itinapon. Lumaban si Sonya kay Melina at sa unay nakakayanan niya itong sabayan. Gayunpaman, mas malakas si Melina at agad siyang natalo matapos siyang paulit-ulit na saksakin. Dito niya napagtanto na hindi isang champion si Sonya kaya tumanggi siyang patayin ito dahil wala ring saysay ang pagpatay sa kanya. Pagkaalis ni Melina, sinunggaban ni Kano si Sonya. Nang magising si Jax, nakita niya ang kanyang kaibigang naipit at sinubukan alisin ang mga bato ngunit nabigo. Dahil sa labis na pagnanais na mailigtas si Sonya, nagising ang kanyang kapangyarihan at nagbago ang kanyang mga braso tungo sa mas advanced na anyo. Ngayon, kaya na niyang alisin ang mga guho ng walang hirap. Hinabol ni Liu Kang si Kabal, ngunit agad na hinarang ang kanyang mga fireball. Sinugod siya ni Kabal at ipinakita ang kanyang kakayahang kumilos ng sobrang bilis. Samantala, inihagis ni Kung Lao ang kanyang sombrero kay Shang Tsung, ngunit madali itong naiwasan. Tumanggi itong makipaglaban sa isang mababang mandirigma kaya tinawag niya si Natara. Habang lumilipad sa mga anino, sumisigaw si Natara. Kaya't pumikit si Kung Lao at nag-concentrate. Nang umatake si Natara mula sa likod, narinig niya ito at nakailag bago tumalon sa ibabaw niya. Flawless victory. Samantala, ang itim na usok ay pumasok sa kubo ni Cole. Naramdaman niyang may mali kaya lumabas siya at nadatnan si Goro. Itinapon siya ng higanteng kalaban at nagtangkang sumugod sa kanyang pamilya, ngunit ipinakita ni Cole ang kanyang marka upang manatiling nakatutok sa kanya si Goro. Kinuha ni Cole ang isang crowbar sa loob ng kubo at nagtago, naghihintay na pumasok si Goro. Ngunit sinuntok ni Goro ang dingding at hinablot siya gamit ang maraming kamay upang bugbugin. Sinira rin ni Goro ang mga poste ng kahoy para gawing armas na nagdulot ng pagbagsak ng kubo. Sinubukan ni Cole na gumapang palabas, ngunit nabagsakan siya ng mga guho at naipit. Now I tear out your spine. Sa desperasyon upang mailigtas ang kanyang pamilya, nagningning ang mga mata ni Cole at sa wakas ay nagising ang kanyang kapangyarihan. Muling sumugod si Cole kay Goro at tinamaan ng pinto ng kotse, ngunit inabsorb ng baluti ang pinsala kaya't hindi siya nasaktan. Sa templo, naramdaman ni Raiden ang paggising ng dugo ni Hanzo at nagbukas ng portal upang maibalik si Cole. Muli niyang pinagana ang kanyang kidlat upang makatakas kasama ang mga kampyon. Gayunpaman, sina Jax at Sonya lamang ang kanyang na-teleport palabas.
Nang susunod na sanang kunin ng iba, inatake siya ni Sub-Zero ng yelo na humarang sa kanyang kidlat at nagpabagsak kay Cole. Ginamit ni Shang Tsung ang kanyang kapangyarihan upang hilain si Kung Lao papunta sa kanyang kamay at sinimulan niyang higupin ang kaluluwa nito hanggang sa mamatay. Nang marinig ang sigaw, sinuntok ni Liu Kang si Kabal palayo at mabilis na tumakbo papunta sa arena, ngunit huli na. Dali-daling hinila ni Cole si Liu Kang upang pigilan itong gumawa ng anumang kamangmangan at biglang isang kidlat ang nag-teleport sa kanila palabas ng templo. Ang buong koponan ay lumitaw sa void, isang espasyo sa pagitan ng mga mundo kung saan hindi sila masusubaybayan. Matapos ibigay ni Raiden kay Cole ang kunay ni Hanzo, inihiwalay niya at ini-teleport ang bawat kasapi ng koponan upang mapaghiwa-hiwalay ang mga laban. Si Jax ay humarap kay Reiko at napigilan ang maso gamit ang bago niyang mga braso. Matapos niya itong basagan, sunod-sunod niyang pinagsusuntok si Reiko at piniga ang ulo nito sa pagitan ng kanyang mga kamay para sa isang instant kill. Samantala, nasa bahay ni Sonya si Kano. Nagpatuloy ang laban sa banyo kung saan gumamit sila ng samot-saring bagay para masaktan ng isa't isa bago itapon si Sonya palabas ng bintana. Sumunod si Kano at sinakal siya, pero nakakita si Sonya ng garden gnome sa lupa at isinaksak ito sa mata ni Kano, dahilan para tuluyan itong mapatay. Dahil dito, lumitaw ang marka sa kanyang braso. Samantala, handa na si Liu Kang laban kay Kabal. Inatake niya ito gamit ang mga suntok na apoy habang umiiwas sa dalawang espada nito. Pagkatapos ng ilang palitan, sinipa niya ng sunod-sunod si Kabal sa dibdib at itinapon ito sa itim na kumunoy. Pagkatapos ay tumawag si Liu Kang ng isang dragon na gawa sa apoy at sinunog si Kabal hanggang maging abo. Si Cole naman ay nahihirapan kay Melina, na paulit-ulit na nakakatama dahil may kakayahan itong dumaan sa mga mabilis na portal. Dumating si Sonya at ginamit ang bago niyang kapangyarihan para magpakawala ng plasma beam na agad tumagos sa tiyan ni Melina at ikinamatay nito. Sa bahay naman ni Cole, biglang lumitaw si Sub-Zero sa may pinto. Humarap siya kay Cole at ipinakita ang pulse ares ni Emily bago ito nagyelo at binasag. Galit na sumunod si Cole sa smoke cloud at agad siyang na-teleport sa kanyang gym kung saan nakakulong sa yelo ang kanyang pamilya. Inatake siya ni Sub-Zero at nagsimula ang laban. Nagyelo ang sandata ni Cole at siya'y nadisarmahan. Napagtanto ni Sub-Zero na ang sandatang gamit ni Cole ay ang kunay ni Hanzo at nang akmang gagamitin na ito para patayin si Cole, biglang nabutas ang kanyang braso ng isang kadena. Muling bumalik si Hanzo mula sa impyerno dahil sa pag-apoy ng kunay, pinatunayang siya ang lalaki sa mga bisyo ni Cole. Get over here! 俺は地獄からお前を殺す。 この顔忘れるな。今俺はスコーピオンだ。 Habang naglalaban ng dalawa, nag-concentrate si Cole para basagan ang yelo. Nakaluhod si Sub-Zero nang bugahan siya ni Scorpion ng apoy mula sa kanyang bibig at sinunog hanggang sa mamatay. Pagkatapos, sinabi ni Scorpion kay Cole na alagaan ang kanyang lahi bago siya naglaho sa isang alon ng apoy. Nagsama-sama muli si Cole at ang kanyang pamilya, kasabay ng pagdating ng buong koponan. Biglang lumitaw si Shang Tsung upang kunin ang bangkay ni Sub-Zero at nangakong maghihiganti bago naglaho habang akmang umatake si Raiden. Pinaalalahanan naman ni Raiden ang lahat na kailangan pa nilang manalo sa paligsahan at isinugo silang maghanap ng mas marami pang kampyon.